Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pagpamusil patay sa duha ka mga lalaki sa Alabel, Sarangani sa milabayng tuig, nakuhaan og video. Leader sa mga sospek nga mo'y namusil, dakpan. Magtiayon nga nalambigit sa online sexual exploitation sa ilang mga anak, sikop sa NBI 11, ig-agaw sa mga sospek, dakpan sab. Department of Health nagpahimangno sa mga sakit nga makuha karong ting-ulan, paglikay sa dengue ug leptospirosis usa sa gitutukan. Pagpatuman sa local public transport route plan sa Cagayan de Oro City, gipahunong una, nag-strike nga drivers mibalik na sa pagbiyahe. Idil Adha kon Feast of Sacrifice, gisaulog sa mga kaigsuunang Muslim sa Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Sikop sa operasyon sa NBI 11 ang tulo ka individual sa reklamong online sexual exploitation. Ang duha, magtiayon kansang mga anak ang mismong mga biktima. Sayron tang dugang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, patong-patong nga kaso ang atubangon sa mga suspetsado. Ano ang report? June 3, milusad og operasyon ang National Bureau of Investigation Region 11 sa pagigalayon sa kapulisan ug DSWD sa balay nga matud paghimong cybersex trafficking den sa Barangay San Jose, Lupon, Davao Oriental. Huwebes sa buntag, June 4, gipresenta sa media ang tulo ka sospek. Ang duha, magtiayon nga gilang sila Jackie 31 anyos ug Nonoy 34 anyos. Samtang agsuon sa lalaki nga giilang si alias Alberto 40 anyos. 5 ka mga bata ang na-rescue nga nagedad 13 anyos paubos. Ang pinakabata 4 anyos. Tulo niini anak sa magtiayon, samtang ang duha niini ang anak ni alias Alberto. Sumala sa NBI 11, gihimo na kining paginabuhi sa mga suspect. Sila mismo maoy nagabaligya sila mga anak, kinsa ginapahubo o ginapasayaw at ubangan sa kamera ang mga bata ato sa live streaming sa usa ka website. Samtang nagalantaw ang mga customer nga mga langyaw. Ginagamitan pa gyud daw og sex toy ang mga biktima. Meron tayong mga parang posture customer, no, na nag-pose as manonood ng show. And kahapon nung kinuha natin, ito nga yung mga bata nakahubad. So it will only show proof na meron nga ginagawa itong mga tao na to. It's a live streaming and maraming nanonood. And they will have to pay before they can access. We are doing the search. Yung mga marites, I deploy people around. That's it. This family is very extravagant, magastos. Every day, may inuman. Every day, drinking. May magparitson. Weekly. Gisugdan ang surveillance nitong Enero ning tuiga. Ang transaksyon ug ang bayad ipaagi sa online payment. Sa nakuhang resibo sa NBI, anaa sa 16,000 pesos ang napadalang bayad gikan sa customer. Nakuha ang ubang ebidensya sama sa mga computer, sex toys ug cellphone. Ang inahan nga nadakpan aminado sa maong pasangil. 6 kabulan pa daw ang ilang operasyon. Nakonsensya ka? Oo, ma'am. Isa man po di mapagpupatan ako kung ang kaunon ako mga anak. Tulugod na sila ng eskwela. Di po ka manarbaho, ma'am. Di man po trabaho, ma'am. Kay atimado nga itong isa kay naisakit na 16 PG. Kung naibawan, ko ang asawa nag-chat o kano, mga sinabutan man ang ma'am itong talisod. Pero wala ko kabalo nga, na-apel din akong anak. Apan ang usa ka suspect gilimod ang pasangil. Wala po kong nasayod mo. Yan po ko kay birthday sa mong mama niya. Akong anak, ako na lang kung gihulman sa akong ugangan. Kay naman na po yun sa akong ugangan sa banay-banay. Ako pong yun magidana ko siyang balay. Kay birthday naman dito mong mama. Ang mga suspect mag-atubang og patong-patong nga kaso. About the charges, Republic Act
11930 or yung online abuse and exploitation of children, as well as qualified trafficking under Republic Act 9208 and child abuse, this recommend no bail for all the subjects. Sa mga parents na may ganitong ginagawa, itigil nyo na kasi alam namin kung saan kayo hanapin. No? Sara, ang mga na-rescue nga mga bata na nasa kustudiya sa DSWD. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Ato ng Siron, ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makobanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Tabi lang mga kapuso tungod sensitibo ang musunod nga mga balita. Pagpamusil sa duwa ka mga lalaki nga giingong biktima sa summary execution sa Alabel, Sarangani sa Milabay Tuig, nakuhaan og video. Giingong nagpaluyo sa mga pagpamusil na aresto sa CIDG Sarangani diyang namaligya kini og illegal nga armas. Ang dugang detalye sa report ni Efren Mamak, exclusive. Kita sa video kining duha ka mga lalaki nga naglingkod sulod sa usa ka kubo sa Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani niadtong Disyembre sa miaging tuig, taud-taud. Makita nga gipamusil kini sa usa ka lalaki nga naka-color yellow nga sanina. Apan gituklod kini papagawas sa mong payag sa napusilan nga lalaki naka-color blue nga jacket. Taud-taud. Madunggang nagpakiluoy ang usa ka lalaki nga nakaitumog jacket nga nakahigda na sa salog og nagkadugo. Apan subli kining gipusil sa laing lalaki nga naka-color gray nga shirt nga naasab sa sulod sa mong kubo. Gitiwasan pa kini og pusil sa laing lalaki. Ang maong video kuha matud pa sa kaubanan sa mong grupo nga napasa sa kabanay sa usa sa mga biktima. Ang maong pagpamusil, usa ka summary execution sa mga kaubanan lang sa mga namusil. Gilubong matud pa ang mga patayng biktima sa usa ka luna nga 20 metros ang gilayon sa maong kubo. Matud sa CIDG Sarangani, ang lalaking naka-color yellow nga t-shirt nga namusil, giila nga si alias Saiden. Apan, gituhuang napatay na sa usa ka operasyon sa Maguindanao kaniadto. Samtang, ang lalaking namusil nga naka-color gray nga t-shirt nadakpan sa Crime Investigation and Detection Group Sarangani Provincial Field Unit 12 human kini namaligya og illegal nga armas sa Purok 4, Barangay Baluntay, Alabel, Sarangani niadtong Sabado. Matud sa CIDG Sarangani, ang maong sospek mao ang leader sa maong grupo kinsa kani barangay kagawad sa maong lugar. Itong suspect, sir, na si alias Kagawad, na kanilang di umano ay leader, ito po yung pumatay doon sa dalawang biktima na nahukay natin noong December, kung saan ay mga kapwa din nila Muslim. Bali, sir, doon sa pag-iimbestiga natin ay nagkaroon naman tayo ng magandang pagkakataon dahil nakipagtulungan yung mga pamilya ng isa sa mga biktima. At meron siya nagbigay sa kanila ng video na kung saan ay naglalaman ng kung paano patayin itong leader at ng mga kasamahan niya yung dalawang nahukay natin ng mga biktima. Matod sa kapulisan nga ang grupo daghang krimen nga nahimo kaniadto. Pagkatapos ng maging barangay kagawad ay tuloy sila sa kanilang mga illegal na gawain at saka yun nga yung land grabbing, illegal drugs, gun running, robbery. Ang mong suspect ana karon sa kustodiya sa CIDG Custodial Facility. Gisuwayan kini og kuha og payag apan wala kini eksaktong tubag. Involved kayo sa mga patayan sa mga execution dito sa Alabel. Mag-atubang og patong-patong nga kaso ang suspect sama sa paglapas sa RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug murder. Gumikan sa pagpatay sa duha ka mga kaubanan niini. Ginasuwayan pasab makuhaan og pahayag ang kabanay sa mong duha ka mga patayng biktima kaniadto. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Patay ang usa ka mag-uuma human gidunggab sa 34 anyos nga lalaki nga iyang nakabikil sa ilang gitambungan nga birthday party sa General Santos City. Suspect nadakpan sulod lang matud pa sa 3 ka minutos nga pagresponde sa kapulisan. Atong ibalik si Efren Mamak.
Gitabunan na lang sa og abo sa tag-iya sa usa ka panimalay kini mga dugo sa usa ka lalaki nga mikatag sa tuggaran. Human kini gidunggab atol sa usa ka birthday celebration sa maong panimalay sa Purok 9 Barangay Tinagakan, General Santos City bandang 7:45 sa gabii adlong Huwebes. Ang biktima giila nga si alias Dodong, usa ka mag-uuma. Kinsa mitambong lang aron makikaon sa maong birthday. Dihang nahurot na daw ang ilimnon, gipapauri na lang ang biktima apan mibalik kini og nagkabikil ang laing lalaki nga dayo rasab sa maong okasyon. Siyagit na nagkalit ako ang mama kay siya man ang naadiri nag-video okay. Ni siyagit na siya kalit na dunggab na daw. Pero una-una daw ato is gisumbagra atong suspect tong victim. Pagkatumba daw ato is nibunat siya kalit og kutsilyo. Mao na to gidiretso na gid daw niya saksak. Hinoon ang 34 anyos nga suspect nga si alias Albert ang gilayong naaresto sa kapulisan. Kapos mo ko niya. Kasing nato sa kutsilyo, ako ko na kuan. Moto na napunit na ko itong kuan, wakli na ko siya. Nakatamo yung victim ng dalawang saksak at medyo mahaba at malaki yung ginamit na murder weapon na na-recover ng ating kapulisan. And sad to say that the victim expired 3 a.m. at George Torica Hospital. Kasong murder ang posibleng atubangon sa suspect. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Samtang gidaig sa opisyal sa Police Station 8, Jansan, ang abdik nga pagresponde sa iyang mga pulis kung asa nadakpan ang suspect sulod lang sa 3-minute response time nga direktiba sa bagong Chief PNP. So immediately yung aking personnel na naka-standby sa checkpoint ay agad na nagresponde doon sa nasabing incident. Alinsunod doon sa instruction ng ating butihing Chief PNP doon sa full implementation ng 3-minute response time in urban cities. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Arestado ang usa ka tricycle o bao-bao driver ug usa ka technician sa managlahing drug bypass operation sa Butuan City. Kinatibuk ang kapin 170,000 pesos sa illegal nga droga na sakmit gikan sa mga sospek. Dakpan sa Butuan City Police ang 45 anyos nga lalaking sospek nga taga Barangay Villa Cananga sa Butuan City kinsa usa ka bao-bao driver ato sa bypass operation sa Purok 7 Barangay Villa Cananga niadtong June 1 sa gabi. Nakuha gikan kaniya ang 7 ka pakete sa 21 grams sa gingong shabu nga nagkantidad og kapin 140,000 pesos. Sumala sa kapulisan na priso na niadtong 2016 ang sospek tungod sab sa illegal nga droga ug nakagawas. Samtang sikop sa mga personahe sa Regional Drug Enforcement Group 13 ang usa ka 46 anyos nga lalaking sospek nga usa ka appliance technician atong sab sa bypass operation sa Purok 3D Barangay Ampayon sa Butuan City niadtong June 1 sa hapon. Nakuha gikan kaniya ang 5 ka gramo sa suspected shabu nga nagkantidad og kapin 34,000 pesos ug mga drug paraphernalia. Mag-atubang og kaso paglapas sa RA 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga sospek nga wala na mihatag og pahayag. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Idul Adha o Feast of Sacrifice gisaulog sa atong mga kaigsuunang Muslim pinaagi sa congregational prayer sa naglahing lugar sa Mindanao. Vice President Sara Duterte gidayeg sab ang sakripisyo, pagtuo og pagkamatinud-anon sa mga Muslim. Ani ang dugang detalye ni Efren Mamak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ginagsa sa atong mga kaigsuunang Muslim ang congregational prayer agig pagsaulog sa Idul Adha o Feast of Sacrifice nga gipaygayon sa People's Palace sa Cotabato City kaganinang buntag. Gipangunahan sab ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakua ang laing congregational prayer activity nga gipaygayon sa Bangsamoro Government Center sa maong syudad. Dungan sab nagampo ang ato mga kaigsuunang Muslim kalabot sa maong aktibidad sa bag-ong abli nga barangay hall sa Barangay Buliok sa Ligawasan Municipality Special Geographic Area BARM. Sa probinsya sa Patikul, Sulu, nagtapok sab ang ato mga kaigsuunang Muslim alang sa congregational prayer nga gipaygayon sa Sulu Provincial Capitol. Sumala pa nga ang Idul Adha, usa ka pamaagi aron hatagan og pasidungog ang propetang si Ibrahim gumikan sa pagsunod niini kay Allah. Ang maong selebrasyon
pagpakita sab og pakighiusa sa mga kaigsuonang Muslim sa tibuok kalibutan. Gani sa mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte, gidayeg niini ang sakripisyo, pagtuo ug pagkamatinud-anon sa mga Muslim. Ang diwa ng Eid al-Adha ay nagsisilbing paalala ng lakas ng loob, pagbibigayan at malasakit sa kapwa. Mga katangiang lubhang mahalaga sa kasalukuyang panahon. Ang aking pakikiisa sa inyo ay pinagtitibay ng kapatiran, paggalang at pagtanggap. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Nagpahinumdum ang DOH kalabot sa mga sakit nga pwedeng makuha karong nagsugod na ang ting-ulan. Ang detalye sa report ni John D. Esteban. Karong ting-ulan, daghang sakit ang makuha. Usa na diha ang dengue nga makuha sa paak sa lamok nga sagad nagapadaghan sa mga mapundong tubig. Ang barangay komunal sa Davao City, mas gipakusgan ang kampanya batok sa maong sakit. Gani walay natalang kaso sukad ning tuiga sa barangay. Samtang sa nakarabang tuig, usara ang natalang kaso. Perminti ang amo ang kuan, perminti ang among trabaho sa field, no. Nami katong tok-tok kulob, tak-tak kulob. Perminti to siya. Time to time naga-response me sa labi na katong nami mabalitaan, ma-report sa amo nga naigi kalintura, and then even prospected cases of dengue pa lang. Talagang ginapadtuan na namuna. Ang mga residente nga among nahinabi kabalo na sa unsay buhaton aron malikay sa maong sakit. Kinahanglan mo kinato hinluan, i-check ang mga container bitaw nga ginapunduhan sa tubig. Isa na siya kabalikay to sa kanang mga dengue. Dao media ma'am, kanang amuang kay balo dagang dahang lamok niya labi ng mga tubig nga naay pundo, amo na iyamo. Sa 2024, ang Davao City adunay 7,089 dengue cases samtang 55 ang namatay. Mas taas si tandi sa 6,784 cases ug 52 ang patay sa tuig 2023. Ang dengue usa ka makamatay nga sakit nga makuha sa lamok nga Aedes aegypti nga carrier sa dengue. Magsugod kini sa trangkaso. Gawa sa dengue, ginapaigmat sab sa Department of Health ang publiko batok sa ubang sakit nga makuha atol sa ting-uwan, sama sa water and foodborne diseases, influenza-like illnesses ug leptospirosis nga makuha sa ilaga. Daan ang gideklara sa Pag-asa nga nagsugod na ang ting-uwan tungod sa habagat. Nagpahimangno ang DOH nga kanunay tumanon ang 4T o ang taob, taktak, tuyo, takip sa mga pwedeng punduhan sa tubig nga ituganan sa lamok. Magpabilin una sa balay kung naay sakit o kusog ang ulan. Kung makasinati og sintomas sa masahilanat, sore throat, ubo, pagsakit sa kalawasan, sakit sa ulo, diarrhea ug pagsuka, mamahimong magpakonsulta gilayon sa doktor. Kauban si Bebot Cajes sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao. Nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayan nga low pressure area. Matud sa Pag-asa, moderate ang tsansa nga mahimo kining bagyo. Ulahing namatikdan ng LPA sa Pag-asa sa gilayong 400 kilometers sidlakan sa Eastern Visayas. Matud sa Pag-asa, dunay tsansa nga mahimo kining bagyo kung galing magpadayon kini o pagatawgong bagyong Auring, ang pinakaunang bagyo karong 2025. Apan posible sab nga mausab ang direksyon niini sa mosunod nga adlaw. Apan mahimo mang bagyo o dili o kung maglandfall man o dili. Pagkusgon gihapon niini ang habagat nga maoy magpaulan sa dakong bahin sa nasod. Sa Mindanao, base sa dato sa Metro Weather, dakong bahin sa isla ang ulanon. Lakip dinhi ang Caraga, Davao Region, Barm, Northern Mindanao ug Zamboanga Peninsula. Pagpatuman sa local public transport route plan kon LPTRP, gihunong una sa Cagayan de Oro City LGU aron tunan pagbalik ang programa. Human nakitaan og problema sa pipila ka adlaw nga pagpatuman nini. Ani ang dugang detalye. Wala pa man nahuman ang simana, sukad gipatuman ang bag-ong ruta sa PUJ. Ubos sa local public transport route plan sa Cagayan de Oro City. Gipahunong kini sa mayor sa syudad. Human midangop sa LGU ang mga apekadong transport group
kagahapong adlaw. Mausab kini ang gikumpirma sa buhatan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 10 kun LTFRB. So siguro i-revisit yung some routes sa LTFRB para pag-aralan muli. Okay? And then I think this is also good for us to have the time na dagdagan pa yung ating paghahanda. Gikalipay kini sa grupo sa mga driver ug operator sa tradisyonal nga jeep. Sanglit apektado ang ilang pagpamasahero. Sukad gipatuman ng LPTRP. Balik na sab kuno sa ilang pagpamasahero human miundang sa pipila ka adlaw. Balik na sila tanan niya ikadua. Nagdungog na ako ang pasalamat sa mga pasahero. Kasi niya dito mo ko sa init kaya nagtapok mo sa mga driver. Pasalamat sa mga sumasakay na nabalik sa normal ang ilang ruta. Apan ang maong lakang sa LGU, gikadismaya sa grupo sa mga transport cooperatives. Sumala nila nga tulo ka tuig na nga naoktaba ang pagpatuman niini. Sukad pa tuig 2022, dihang naaprubahan kini. Wala pa gani nagduha ka adlaw, nag-status quo na sila. Una-unaon lang ni mo Sir James, no? Nga ang gasto sa prangkisa, ang among kahago sa pagpatuman, ang among kahago sa pagkumplay, ang pagpatawag og meeting sa matag karon og unya sa among mga membro, kana amo nang gihimo. Sa karon wala pay timeline kung kano sa ipatuman pagbalik ang LPTRP. Apan giaghat sa LTFRB 10 ang drivers ug mga operator sa jeep nga mangandam na kung ipatuman kini pagbalik. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Bad news alang sa mga motorista tungod laing hugna sa taas presyo sa mga produktong petrolyo ang gipaabot sunod semana. Sa monitoring sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, sa gasolina anaa sa 15 ngadto 60 centavos kada litro ang isa ka. Sa diesel moabot sa 50 ngadto 90 centavos kada litro ang isa ka. Samtang ang kerosene gipaabot nga mutaas og 25 ngadto 40 centavos matag litro. Usa sa nakitang hinungdan ang nagpadayong tensyon tali Russia ug Ukraine ug ang Estados Unidos ug Iran nuclear deal. Nakaapekto sab ang wildfire sa Canada. Matag Martes ginapatuman sa kumpanya sa petrolyo ang taas-baba sa presyo sa ilang mga produkto. Giauhag sa DepEd Gensan ang mga ginikanan sa mga estudyante sa pampublikong tunghaan nga musalmot sa Brigada Eskwela sunod semana. Kiniisip pagpangandam sa pag-abli sa klase sa June 16. Gipasabot sab sa DepEd nga walay bayran ang mga ginikanan sa maong aktibidad. Ano ang report ni Efren Mamak? Nakatagdang magpaygayon og Brigada Eskwela ang Department of Education sa General Santos City sa 118 ka mga tunghaan sa syudad sugod Lunes, June 9 hangtod June 13 isip pagpangandam sa pag-abli sa klase alang sa mga pampublikong tunghaan sa June 16. Gawas sa pagpanglimpyo, tumong sa mong buhatan ang i-assess ang kalidad sa mga classroom alang sa seguridad sa magtutudlo og estudyante. Lakib na sab ang pag-inventory sa ihap sa mga bangko. Matod sa DepEd Gensan, importante ang tabang sa mga ginikanan ug ubang stakeholders sa maong aktibidad aron masuta kung unsa pa ang ubang gikinahanglan o kinahanglang maaksyonan sa tabang sa LGU ug sa national government. Busag iawhag niini ang mga ginikanan ug ubang stakeholders nga mosalmot sa maong aktibidad. Inanyahan namin ang lahat ng mga magulang, ang ating mga stakeholders, ang ating PTA and SGC na tutulong at sasama sa amin sa mga gawain. Ang purpose naman nito ay ihanda ang paaralan lalo na sa safety and security, yung readiness ng paaralan sa pag-start ng klase talaga. Abli matud pa ang buhatan alang sa mga kinasing-kasing nga donations alang sa maong aktibidad. Apan gipasabot sa DepEd nga dili sila nagapangayo og contributions o bayad. Hindi kayo kailangan magbayad, hindi kailangan mag-contribute and so on. Nandoon na kayo makita, mag-participate. Kung ano man ang maitulong nyo, maglinis tayo.
Gilaumang kapin 117,000 ka mga estudyante sa mga pampublikong tunghaan ang magbalik eskwela karong June 16. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao. 4th place ang kinatibuk ang ranking sa Davao Region sa Palarong Pambansa 2025. Mao kini ang gibutyag ni Mikey Aportadera, ang head sa Davao City Sports and Development Division. Dili kuno basta-basta ang kompetisyon. Hinuunda ko kining kalampusan sa Davao team sanglit ana kini sa 11th place niadtong 2016. Mausab kini ang unang higayon nga nag-champion ang basketball team sa Davao. Todo sabang suporta sa Davao City LGU. Gani dunay ordinansa alang sa standard nga rewards alang sa mga athlete. Ipanghatag kini atul sa palipay uban ang DepEd 11 alang sa mga medalya ug special tribute sa mga athlete. So it was a tough competition for all the athletes, the region itself. But we prevailed in some events that we got the overall rank of 4th. An ordinance already that would have a standard reward of monetary rewards ato mga athletes who have won sa atong international and national events. Og mao kato mga huling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Paray lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.